Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo ngayon nandun, ano? Ngayon po ay special na araw dahil ngayon po ay June 20. Ang June 20, 2025. At ngayon po ang pinakamahabang araw sa taon ng 2025, ano? Kanina po sumikat ang araw, mga around 5:23. Dito sa kinalalagyan namin, 23, and then bababa po yan around uh, 8:40 or 8:50 ng gabi. Something like that tonight. Ano? So, if you will think of it, siguro mga 15 hours, ano? 15 hours ang araw. At ngayon din po ang simula ng summer solstice. Ano ang summer? Ang ngayon pala ang summer solstice kung saan nagsisimula ang summer. Ang summer ay mamaya magsisimula around 10:40 ng gabi. Okay? So, hindi naman tayo weatherman, ano? Nakita ko lamang po ngayon sa aking feed na ngayon ay the longest day of the year. Ano? Nandito tayo sa eastern portion of United States of America. At any rate, kamusta po kayo kahit saan kayo naandun, ano? Thank God, it's Friday. At malapit na naman ang bukas ay 2 araw na naman na walang pasok. Tama-tama, ano? Simula ng summer. So more or less, nag-iisip na naman tayo kung saan tayo pupunta every weekend. So saan maglalakad. Okay, so hanggang ngayon po ay siyempre mainit na mainit pa rin itong sinasabing na onsyaming impeachment trial nitong si Sara Duterte, ano? Na hanggang ngayon ay kung sino-sino pa rin ang nagsasabi ng kani-kanilang opinion. But napapansin natin na from the feeds of the social media ay talaga namang marami ang nag-aantabay sa kung kailan matutuloy ang impeachment trial na to. Ano? At sa ngayon po, ano ba talaga ang sitwasyon na ng impeachment trial? Ano? Ay di ang huli po nating nabalitaan ay pinagbotohan ng mga senador, ano? Bago sila mag-adjourn, sinidi ay pinapabalik o return, ano? At the return ang impeachment complaint sa Kongreso o sa House of Representatives at humihingi ng certification. Ayan ay sumunod sa konstitusyon, ano? Na hindi nila violate ang one complaint a year, ng impeachment complaint a year. At the same time, humihingi din sila ng sertifikasyon kung gusto pang ituloy ng House of Representatives 20th Congress ang impeachment. At isa pa, pinadala na rin ang summon sa mga abogado ni Sara Duterte. Ano? Okay? So, yun po ang huli. Ano? At ang balita natin after that ay hanggang ngayon itong impeachment complaint ay hindi tinanggap ng House of Representatives dahil sa nag-aalala sila sa maaaring implikasyon nitong pagtanggap. Kasi nga naman, pag ibinalik, ibig sabihin, wala na sa Senado. Ano? Wala na sa Senado. And so, pag tinanggap nila, ay parang inamin na nila, hey, kailangan natin itong i-refile. Ang ibig sabihin, pag i-refile mo, ay baka ma-violate nila yung 1 impeachment complaint a year. Alright? Mababiolate nila. Okay? So, hindi sila sumasagot doon. Hindi nila tinatanggap. And at the same time, pero naglagay sila ng resolution. Gawa sila ng resolution na sinasabing hindi nila binabiolate. Ano? Hindi nila na-violate ang konstitusyon. Okay, so ito namang kampo ni Sara ay nag-enter po ng appearance ang 16 na abogado
Yan po yung 16 na abogado na talaga namang hindi kampanilya, mga ang kinuha nila. Fortune, Narbasa, and Associates, 16 po yun ang nag-entry, halos buong law office. Ha? Sabagay, pag na nga namang nirent mo o nirent, iyong kinuha ang serbisyo ng isang law office, law firm, ay siyempre lahat yan ay parang sila na mag-enter lahat, Ganon. At the same time, yung pong ibang mga abogado na malalapit sa kay Vice Presidente ay nag-enter din. So yun, all in all, 16. Okay. So, mukha talagang nakakalungkot na itong ating mga senador na silang dapat magpatupad ng batas ng ating konstitusyon ay sila pa ang nagpapalabo o nagpapaputik or muddying yung ang malinaw na sinasabi ng ating saligang batas. Ang kanila pong obligasyon ay to try and decide cases. Ayun lang po ang kanilang trabaho. Pagkatanggap ng impeachment complaint, kailangan nilang ay maggawa ng trial agad. The trial shall forthwith proceed. Dapat gawin na agad, and then ang trabaho nila ay to try and decide cases. Ang sabi po ay the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. When sitting for that purpose, the senator shall take an oath of affirmation. All right? So, maliwanag po na dito sa konstitusyon natin ay dadalwa ang kanilang mandato. Una, to try. Ibig sabihin, bistahin. Padalawa, decide. At ibig sabihin nun ay kailangan silang magdesisyon whether to acquit or convict. Okay, meron po tayong sinasabing legal principle sa batas, Inclusio unius est excluso alterus. Yun po ay legal maxim na ang ibig sabihin is the inclusion of one is the exclusion of another. English na naman po yun. So sa Tagalogin natin, ang inclusion, ang ibig sabihin, ang pagsasama o pagsasalita o pagsasabi o pag-enumerate ng mga dapat gawin ay ibig sabihin, ini-exclude or hindi pinapayagan yung iba. So, dito po sa ating sinasabi sa ating saligang batas, ano ang in-specify ng konstitusyon? Ang sinabi ng konstitusyon ay bistahin at magdesisyon. Yun lang po, dalawa ang sinasabi. Hindi po sinasabi diyan na mag-file ng motion to dismiss na katulad ng ginawa ng mga senador natin. Hindi po pwede yan sa ating batas. At wala rin pong sinasabi sa saligang batas natin na ibalik ang impeachment complaint. Hindi po. Ang sinasabi, bistahin agad at magdesisyon. Yun lang po. Kung meron silang kung meron silang agang-agam o meron silang hindi naliliwanagan, ayan po ay pwede silang magtanong during the impeachment trial na. Hindi po sila binibigyan ng karapatan na mag-dismiss. Hindi sila binibigyan ng karapatan na i-dismiss ang impeachment complaint. Magdesisyon sila. Kung gusto nilang i-acquit, that's fine. Bilisan nila. Kung gusto nilang i-convict, that's fine. Bilisan din nila. Right? Kailangan mabigyan ng pagkakataon ang complaint or impeachment complaint kasi yan po ay
reklamo ng taong bayan. Hindi lang po yan reklamo ng ng Kongreso o ng House of Representatives. Yan po ay reklamo ng taong bayan. Hindi po natin dapat kalimutan na yung mga representative na yan ay ating inihalal. Yan po ay nagre-representa sa atin bilang mamamayang Pilipino ng mga distrito. Ano? So, ano no, sabi nga ni Juan Ponce Enrile sa isang interview, ano? It is obvious na talaga naman pong ayaw matuloy ang impeachment trial ng both Senate at saka ng House of Representatives. Sorry. Ng both Senate and the Sara Duterte. Ayaw nilang matuloy. Correct? Kasi unang-una, yan nga po, yung ating mga senador ay talaga namang sa halip na gawin yung kanilang trabaho, ay kanila pang pilit na pinatatagal at gusto pang ang i-dismiss. Isipin nyo, gusto nang dismiss isang judge. Isang judge ay gustong i-dismiss. He moved for the dismissal. Yan pang pag-motion to dismiss, hindi po yan trabaho ng judge. Ang trabaho po ng judge ay pakinggan, at humingi ng clarification, during the impeachment trial. Ito pong si Bato, isang judge, ay humingi ng dismissal. Na yan pong paghingi ng dismissal ay trabaho po ng abogado yan, ng depensa. Hindi po yan trabaho ng judge. Diba? Yan lang po ang masasabi ko diyan sa kagagawan ni Bato de la Rosa. At kung titingnan natin, hindi man tayo nag-iintriga, pero ang nag-architect talaga ay 3 tao or 4 na tao. Sino-sino yung mga yon? Si Bato, sinigundahan ni Bongo, inamend ni Alan Peter Cayetano, at pinayagan ni Chis Escudero. Yung 4 na yan, kung hindi nyo napapansin o kung nakakalimutan nyo, yung 4 na yan po ay puro kapanalig ng mga Duterte. Ngayon at noong pang unang nanalo si Duterte bilang presidente. Di ba? Napapansin nyo yan? Yan po yung mga yan ay kapanalig ni Duterte noong pa. And very subtle, kung hindi nyo iisipin, kailangan talagang maalala natin kung ano ang nangyari nung nakaraan. So, nakakalungkot talaga. Nakakalungkot na itong mga senador na to na inihalal ng taong bayan ay sila pa mismo ang pumipigil at nagpapalabo ng ating batas. Lalong-lalo na ang saligang batas. Siguro tama sinabi din ni Juan Ponce Enrile na dapat itong mga senador dapat talagang mag-aral ng kanilang trabaho, Hindi dapat basta ganyan, Mabuti na lang nitong huli, hindi na medyo nadagdagan, Hindi nadagdagan ng mga bobo diyan sa Senado. Anyway, so ang ngayon po ang nangyayari ay ang nasa trial ay hindi si VP Sara Duterte, kundi ang nasa trial ngayon ay ang Senado. Kung ano ba talaga ang gusto nilang gawin at bakit nila pinapalabo ang ating impeachment proceedings or impeachment rules. Okay? Anyway. Alright, so magandang araw po muli sa inyong lahat at sana po ay magkaroon tayo ng magandang weekend.
start ng summer, enjoy the summer. Thank you. Bye-bye.